Pero bago tayo magpatuloy ay pakilike ang ating video. Ganun din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi tayong updated sa mga parating ko pang mga uploads. Dalawang linggo ang nakalipas ay lumuwas naman si Joey at Nancy para dalawin sila. Ipinakilala ni Joaquin si Joey na siyang totoong mapapangasawa ng kaibigan ni Joaquin at siyang ama na magiging anak nito. Nag-offer si Allison na sa Valiente Hotel sila patuluyin para maging komportable naman si Nancy. Ipinasundo na lang nila sa driver para makarating ang mga ito sa mansyon ng mga magulang ni Allison para makita na rin pati si Alexa. Tuwang-tuwa naman ang bata na makita ang mama Nancy niya. Pasensya ka na, Allison. Kailangan ko lang pagbigyan niyang kaibigan ko na pagselawsin ka. Parang kinikilit ang puwet sa kilig eh. At dahil dyan, nabawasan siya ng kidney. Natatawang wika naman ni Allison. Napakayaman niyo palang talaga. Puri naman ni Joey sa kanya. Bilib ako sa tapang ni Joaquin na harapin ang daddy mo. Daddy nga ni Nancy, maiihina ako sa pantalon nung hinarap ko eh. Sabi nga sa kasabihan, pag-ibig na makapangyarihan, harangin man ang sibat, masusunod ka lamang. Nakatawang wika naman ni Joaquin. Napakaswerte ko dahil nagbunga naman ang pagharang ko sa sibat. Inakbaya naman ni Joaquin si Allison at inihilig sa balikat nito. Kumusta ang poultry shop? Maayos naman. Nakita ni Dad ang potensyal na magtayo ng isang branch sa Dagupan at ipamahala naman kay Roman. Wika naman ni Nancy na ang tinutukoy ang sumunod na kapatid dito. Pero siguro kapag nakapanganak na ako, dadalaw na lang kami sa San Fabian pagkatapos ng kasal namin. Wika naman ni Allison. Gusto rin ni Joaquin na maghanda doon para sa mga tauhan na hindi makakadalo sa kasal. Totoo? Tuwang-tuwa namang wika ni Nancy. Kami na mag-aasikaso ng paghahanda. Sabihan niyo lang kami kung anong petsa ninyo balak umuwi doon. Matutuwa ang mga trabahador niyan. Thanks, Nancy, and please attend our wedding. Malulungkot si Joaquin kapag wala ang best friend niya sa araw ng kasal niya. Malulungkot? Nako, hindi na nga ako naalala ng mukong na yan. Mula nang umamin ka na eh. Napatawa na malakas naman si Joaquin sa tudyo ni Nancy. Tayo na ang magiging mag-best friend ngayon. Wala nang pakialam yan sa akin. Sobra ka naman. Siyempre kailangan ko namang namnamin ang tagumpay ko. Dahil sa wakas na sagot na ang mga panalangin ko. At nagkaayos na rin kayo ni Joey. Panatag na ang loob ko na nasa mabuti ka na rin kalagayan. O siya, baka kailangan nyo nang magpahinga. Aalis na muna kami. Salamat sa pagpapatuloy niyo sa amin. Ni Joey dito ha. We'll see you again on your wedding day. Tumayo si Nancy at Allison at nagyakapan sa isa't isa. Kailan bang uwi niyo sa San Fabian? Tanong naman ni Joaquin. Baka bukas na rin dahil walang tatao sa tindahan sa Lunes. Sagot naman ni Joey. Lilibot muna kami at mamimili ng gamit ng bata sa mall ngayon. Ipinatid muli ni Allison ang dalawa pabalik sa hotel. Naiwan naman sila sa hardin ni Joaquin na nakatanaw sa mga halaman doon. Gayon ko lang napansin na ito pa rin pala ang mga halamang tanim ni tatay dati. Wika ni Joaquin sa kanya bago tinungo ang ilang halaman na may mga tuyong dahon na. Mula nang umalis kayo at hindi naman nagtagal ang pumalit na hardinero, ang mga katulong na lang ang naglilinis at nagmi-maintain ng mga halamang yan. Katulad din ng pag-ibig ko sa iyo. Hindi napalitan mula nang umusbong. At kahit ilang hardinero pa ang pumalit, hindi niyon mapapantayan kung paano ang pag-aalaga at pagmamahal na inilaan ko sa iyo. Napalunok siyang pilit dahil sa matinding emosyon na lumukob sa kanya sa pagpapahayag ni Joaquin ng pag-ibig. Araw-araw ay hindi ito pumapalya na iparamdam sa kanya kung gaano siya nito kamahal. Sa salita man o sa gawa. Lumapit siya kay Joaquin at ikinawit ang mga braso sa leeg nito. At tulad ng mga halamang yan,
Gaano man karangya ang bahay na nakatayo, wala iyong kulay kapag wala ang mga halamang itinanim mo. Ganti niyang wika rito, at hindi lang kulay ang hatid mo. Ikaw rin ang nagbigay ng buhay at kahulugan sa akin. I couldn't imagine my life without you. Okay lang ba na ang mapapangasawa mo ay dati niyo lang hardinero? Pinasil nito ang ilong niya habang nakatawa pa rin ang mga mata nito. Hardinero, driver turned bodyguard, my savior turned into one-night stand. You will always be perfect partner in life, Mr. Joaquin. One-night stand? Did you find me attractive that night? Curious nitong tanong, o dala lang ng kalasingan mo? Dala ng matinding atraksyon na hindi ko na napaglabanan. In a way, alcohol helped me to forget that I was in love with Lance, or I thought I was. But your deep-set dark eyes captured my heart. I wasn't aware of it. Mas gwapo na ba ako ngayon kay Lance? Ang ngiti ni Joaquin ay abot ay nga na. Napakalayo ng inilamang mo sa kanya. Mapipisikal man at sa maraming bagay mahal ko. And I realized that naturing ang basketball player, hindi naman marunong mag-shoot. Biro nito na ikinatawa naman niya. Literal na basketball pa yan o iba ang tinutukoy mo? Pareho. Isang malutong na tawa naman ang pinakawalan niya. Hindi ka rin ba nagyayabang? Totoo naman ah. Ako isang dribble lang, nakashoot na. At isang shoot, 3 points na agad. Pagyayabang pa nito. Pinamulahan naman siya ng mukha sa biro nito. Dahil totoong mabilis lang siya nitong nakuha. Gayong hindi sila magkasintahan noon. Oo na, sisiguraduhin mo lang na hindi ka maglalaro sa ibang court. Kung hindi ipapabutas ko yung bola mo. Si Joaquin naman ang tumawa ng malakas. Saka siya siniil ng malalim na halik. Agad siyang bumitaw dahil baka maiskandalo ang mga katulong. Sabi ko naman sa iyo, iyong-iyo ako. Hindi ba pwedeng mag-basketball ulit? Bulong pa rin ito sa kanya habang unti-unting tumataas ang temperatura nito sa katawan. Ramdam niya ang pangangailangan nito. Pareho pa tayong injury, Joaquin. At saka hindi pa naman tayo nakakasal. Sa honeymoon mo na lang makukuha ang katawan ko. Muling tumawa naman na malakas si Joaquin saka siya iginaya palayo sa hardin. Masyado yatang nahuli ang pagpapakipot mo. Hindi na oobra sa akin yan. Joaquin, pigil niya sa kamay nito nang papasok na sila sa kabahayan. Baka bumuka ang mga tahi natin. Bulong naman niya sa kasintahan. Sa kusina ang punta natin dahil nagugutom pa ako. Wika naman ito na nakangiti. Ano bang iniisip mong gagawin natin? Isang irap naman ang ibinigay niya kay Joaquin sa kanaunang naglakad patungong komedor. Habang nakasunod ito sa kanya na natatawa. Makalipas ang 2 buwan ay pumayag na ang mami niya na tumulong si Allison. Sa kasal nila ni Joaquin na gaganapin 3 linggo na lang mula ngayon. Si Joaquin ay nagsimula na rin pumasok sa opisina ng Valiente Airlines sa dati niyang posisyon. Hindi niya gustong mataas pa ang posisyon niya sa magiging asawa, kaya nanatili muna siya sa bahay para na rin sa wedding preparation nila. Si Marga at Anya naman ang katulong niya sa pag-organize. I'm so happy that everyone settled down. Nakangiting wika naman ni Marga. Ikaw na lang, Anya, ang hindi pa. At hindi ko nakikita ang sarili kong ikinakasal at hindi ko kailangan ng lalaki para maging masaya. Matigas na wika naman ito. At bakit naman hindi? Hindi ka pa ba nai-in love? Pero kapag tinamaan ka na, naku, ewan ko na lang. Sabat naman ni Ara na asawa ng Kuya James niya. Love my Ash. Sabay irap naman ito. I heard Uncle Ezekiel wants to set you up with one of the sons of Monte Alegre. No way. Matigas na wika naman ni Anya sa sinabi niya. Which one? Hindi ba't naging ex mo si Tristan? Tanong naman ni Marga kay Allison. Lagot ka, Anya. Monte Alegre are known to be savage and heartless. Walang magagawa yung katigasan ng ulo mo. Uy, hindi naman. Pagtatama naman niya. Yeah, he was my ex. Pero mabait naman si Tristan.
Ang mga babaero ay yung mas bata pa nilang kapatid. Yun naman pala, sulsul pa rin ni Marga kay Anya. Since hindi naman nagkatuluyan si Tristan at Allison, pwede na si Tristan sa'yo. Matagal nang kasosyo sa negosyo ng Valiente Hotel ang Monte Alegre, kaya sigurado aprobado ng daddy mo si Tristan. Hindi ako papayag kahit sino pa ang ipakasal sa akin over my dead body. Matigas na wika naman ni Anya. Sa tigas ng ulo ni Anya, hindi uobra kay Tristan yan. Sabihin mo kay uncle na maghanap ng iba. Nakangiting wika niya kay Marga. Tristan was so submissive and knowing Anya, paiikutin lang siya sa palad niyan. Sabay-sabay silang nagtawanan habang si Anya ay lalo namang napipikon sa pinag-uusapan nila. Pagdating ng hapunan ay doon na rin kumain ang mag-asawang James at Ara, Nathan at Marga at si Anya na wala parang tigil nilang pinubos ka. Ikaw na lang pala ang wala ng partner sa inyong apat. Biro naman ni Mama Elena niya kay Anya. Hindi ka ba naiinggit sa mga yan? Huwag ka mag-alala, auntie. Hindi matatapos ang taon na to na hindi yan nahahanapan ni Dad ang asawa. Lalo ngayong inggit na inggit yun sa inyo dahil may apo kayong napaka-cute tulad ni Alexa. Will you stop talking about me? We're here to talk about Allison's wedding. Iniikot naman ito ang mga mata sa iritasyon. Pigil naman ang mga tawa nila dahil napipiko na ito. Ano pa ba ang inaayaw mo kay Tristan? Si Allison na ang nagsabi mabait naman yun. Ayaw pa awat na wika naman ni Marga sa hipag. Hindi na uso ang pakikipagkasundo ng mga anak ngayon, Marga. How does marriage even work that way? Hindi ba't produkto kami ng mga ipinagkasundo ng mga magulang? Pagtatama naman ni Marga. Well, sa amin ni Nathan, ako mismo ang kausap ni Dad. Kay James at Ara naman, pinagtagpo sila ng tadhana pero mga bata pa lang sila nagkasundo na si Uncle at ang papa ni Ara. At ako naman ang nakipagkasundo sa Daddy Lucas para ipakasal si Allison sa akin. Singit naman ni Joaquin na umakbay kay Allison. At ako hindi susunod sa mga yapak nyo. Mabilis na pagtanggi naman ito. Anyway, I have to go. Maaga pa ang practice ko bukas. Saan ka na naman pupunta? Tanong naman ni Nathan sa kapatid. Si Dad lang talaga ang magpapatigil sa'yo sa karerang yan. Naiiling na wika nito. Kung ako sa'yo, papasok na lang ako sa opisina bukas para hindi na umabot sa hanapin ka ng asawa ni Dad. Para siyang susupil sa'yo. Hindi naman sumagot si Anya na hindi na naawat nang magpaalam ito sa Mama Elena niya. Sa kasal nila Joaquin ay dumalo ang tatay nito at ilang tauhan sa bukid. Naroon din si Nancy at Joey at ilan ding matagal ng tauhan sa poultry supply. Lahat ay nakangiti at masaya sa pag-iisang dibdib nila ni Joaquin. Lalo na ang pamilya niya na botong-boto sa lalaking pinakasalan. Alam niyang halos inubos na ni Joaquin ang laman ng bangko nito para lang maibigay ang grand wedding na ipinangako nito sa daddy niya. Sa kabila ng pagtutol niya, nakatitig siya kay Joaquin habang nasa gitna sila ng bulwagan at nagsasayaw. Matutunaw na ako sa mga titig mo, Mrs. Biro naman ni Joaquin sa kanya. Mamaya mo na ako titigan kapag wala na ang mga bisita natin. I just can't believe it. Natatawa niyang wika habang punong-puno pa rin ng galak sa dibdib niya. You gave your heart to me. Donated your kidney. At ngayon, nalimas pa ang bank account mo para bigyan ako ng ganitong karangyang kasal. Luging-lugi ka na sa akin. At bakit naman? Sa akala mo ba hindi ako maniningil? Tudyo naman ito sa kanya. Uumpisahan mo na ang pagbabayad mamayang gabi, my wife. Isang mahinang tawa naman ang pinakawalan niya habang nakatitig pa rin dito. I would be glad to be of your servant, my master. Sagot niya ng buong pagmamahal dito. Napakaswerte ko dahil isang mapagmahal at handang magsakripisyo sa lahat ng pagkakataon ang ibinigay ng Diyos sa akin. Sa dinami-dami ng lalaki naghahabol sa iyo, kailangan ko magpakitang gilas para ako ang piliin mo. Ganting biro naman ni Joaquin. Akala mo ba hindi ko alam kung ilang exes mo ang nandito sa kasal natin?
Natawang muli naman si Allison na makita ang saglit na inis sa mukha ni Joaquin, pero dagliling iyong nawala. Tatlo lang ang nandito. Nakilala mo naman si Drake, hindi ba? Ikaw pa ang kumuha sa kanya para kumanta ng wedding song natin. Si Trista naman, nandito dahil kaibigan naman ni Dad si Uncle Leonardo. At ang pangatlo, nagsalubong ang kilay ni Joaquin nang hindi niya banggitin ang huli. Isang matamis na ngiti naman ang lumabas sa mga labi niya. Ikaw, hindi na kita boyfriend, hindi ba? Ex-boyfriend na kita dahil asawa na kita ngayon. Natawa si Joaquin sa lumang joke niya. May kakurnihan ka din palang taglay, sweetheart. Hindi pa ba matatapos ang seremonyas? Gusto ko nang maningil sa may utang sa akin. Hanggang 10:00 pa daw ang sayawan dahil gustong makilala ni Uncle lahat ng binatang nandito para ireto kay Anya. Kaya tiis ka muna dyan. Di ba mahal ko? Napatingin naman si Joaquin sa oras ng pambisig, saka umiling-iling. 7:00 pa lang. Hayaan na natin sila mag-enjoy sa pagsasayaw. Maraming alak at pagkain sa mesa. Kaya hindi na tayo nila hahanapin. Joaquin? Wala na siya nagawa ng hilahin ni Joaquin ang kamay niya at niyaya na umakyat sa kwarto nila sa Valiente Hotel. Nang makapasok sila sa pintuan ay agad siyang binuhat ni Joaquin at dinala sa silid. Isang mainit na halik ang ibinigay nito bago siya ibinaba at nagsimulang hubaran. Nang ihiga siya nito sa kama ay gumawa na rin siya ng sariling paglalakbay sa katawan nito. Simula na maaksidente sila, walang ginawa si Joaquin kundi ang maghintay sa kanya. Hinayaan siya nitong gumaling ng tuluyan. Kahit alam niya kung gaano ito kasabik na angkinin siya sa ilang pagkakataon. You are mine forever, sweetheart. Pabulong nitong wika sa tainga niya habang dinadama ang bawat parte ng kanyang katawan. Nagdudulot iyon ng samut-saring emosyon na si Joaquin lang ang nagdudulot sa kanya ng ganoon. Nang pumosisyon ito sa ibabaw niya ay punong-puno ng pagnanasa ang mga mata nito. Yes, I'm yours forever. Sagot niya sa kasumabay sa bawat indayog ng lalaking tanging minamahal ng lubos. Maganda ang bagong advertisement natin ngayon. I never knew you created and rich with the ideas. Papuri naman ni James sa kanya sa bagong inilabas na advertisement ng Valiente Airlines para sa launching ng Manila Victorias na naidagdag sa mga hanay ng biyaheng mayroon ang airlines. Si Joaquin ngayon ang gumagamit ng opisina ni Allison. Matapos niyang desisyonan na pagpahingahin na lang muna si Allison sa bahay dahil gusto nitong mabuntis ulit. It was actually Lauren's idea. Gustong magtayo ng isang advertising agency ang batang yun balang araw. Oh, I see. Nangingislap naman ang mga matang wika ni Lucas Valiente. Si Lawrence ang bunsong anak nito na palaging failed ang mga grado noong high school dahil napapasama sa maling barkada. Ngayon ay nasa 2nd taon na ito ng kolehiyo at nakikitaan niya na potensyal sa larangan ng advertising. But Lucas and Lawrence was into a fight lately dahil tumatanggi itong magtrabaho sa airlines kapag summer. Business management din ang gustong ipakuha ng ama nito pero mas pinili ng anak ang agriculture na napakalayong maiugnay sa negosyo ng pamilya. Hindi ko maintindihan minsan ang batang yon. Why he's to buying islands and into plants when he has keep advertising na makakatulong sa kumpanya. Wala naman hong masama kung bumili siya ng mga properties. Tumataas ang value ng mga lupa at magandang investment yun. Pagtatanggol naman niya rito. Siguro kaya malapit sa kanya si Lawrence ay dahil may sakahan sila at nagkaroon sila ng pag-uusap na pareho sila ng interest. Pero kailangan natin siya dito at hindi pa maaasahan si Allison dito sa kumpanya. Gusto niyo na bang magretiro, Dad? Bata pa naman kayo. I will try to convince Lawrence to discuss things with you. Nag-aaral pa naman siya at hindi natin kailangan i-pressure. Thank you, Joaquin. But I have to commend you. Magaling ka rin talaga sa negosyo. At malaking kaluwagan sa dibdib ko na maipagkakatiwala ko sa inyo ni James ang kumpanya.
you to make a good team. Matatanda na kami at gusto na naming mag-enjoy na lang sa buhay kasama ang mga apo namin. Congratulations, Dad. Lalaki ang magiging anak ni James at Ara. Sigurado nang may magpapatuloy ng legacy ninyo. Nakangiting wika naman niya. Hangad ko rin na magkaroon kayo ng anak na lalaki, Joaquin. We need another man to protect our girls in the family. Napangiti siya dahil kahit si Allison ay gustong-gusto nang bigyan siya ng anak na lalaki. Hindi pa sila nakakapag-honeymoon dahil kinailangan niya na maitrain sa Valiente Airlines bilang bagong Vice President for Operation. Kailangan din niyang magpabalik-balik sa doktor para sa monitoring ng bagong kidney ni Allison. But now is the right time. I need a week to do that. Nakangiting wika naman niya sa biyanang lalaki. Would you allow me to have a 1-week leave? I want to take my wife to Amampulo to spend our honeymoon. Go on. Samantalahin nyo habang kaya ko pa kayong halinhinan sa opisina. Make sure it's a son. Pagbibiro naman ni Lucas Valiente. Saka tumayo na sa kanyang kinauupuan. Then, we will work overtime. Ganting biro naman niya. Saka iniligpit ang mga gamit sa conference room. Hindi man sila tuluyang nakakalabas sa pintuan ay tumawag na ang Mami Elena niya sa kanyang telepono. Allison was bleeding. We're on our way to the hospital. Halos hysterical nitong wika. Oh my God! What happened? Agad naman na tanong ni Lucas Valiente. Allison could be pregnant already. But she was bleeding. Halos patakbo nilang tinaluntun ang parking lot at mabilis na nilisan ang Valiente Corporation. 30 minuto pa bago nila marating ang hospital na pinagdalhan kay Allison. Pagdating sa emergency room ay naabutan nilang punong ng pag-alala ang mukha ni Elena. What happened, my love? Yumakap naman agad si Elena sa asawa habang nagpupunas na nababadyang luha sa mga mata nito. I don't know. Ang sabi niya nadulas siya sa banyo. Is she pregnant? Baling naman ni Elena kay Joaquin. Wala siyang idea dahil wala pa namang nababanggit sa kanya si Allison. Kung dinugo siya, ay malaki ang posibilidad na nagdadalang tao nga siya. Sagot niya sa biyanan, habang ang dibdib ay napupuno na ng pag-alala. Agad silang napalingon nang lumabas ang doktor na sumuri naman kay Allison. How's my wife, Doc? Agad niyang tanong dito. She's fine now. According to the ultrasound, she's 6 weeks pregnant. Nakangiting sagot naman ito. Agad tumulo ang luha niya sa mga mata sa kasiyahan dahil sa magandang balita. She's pregnant? Tumingin siya sa mga magulang ni Allison. Nahilam na rin sa luha ang mga mata sa kasiyahan. But she needs complete rest and constant monitoring dahil masilan ang pagbubuntis niya. Mabuti at nadala siya kaagad dito at nagawa pa nating iligtas ang baby. Make sure she won't suffer another injury that would cause her bleed again. Thank you, Doc. Nakipagkamay siya sa doktor bago niya pinuntahan ang kinaroroonan ni Allison. Nakasunod din ang mga magulang nito. Hey, sweetheart. Bulong niya sa asawa habang hinahaplos ang mukha nito. Kumusta ang pakiramdam mo? Mabuti naman. Nakangiti nitong sagot sa kanya, bagamat nagbabadya pa rin ang mga luha sa mga mata. I almost lost our baby. Stop crying. Kailan mo nalamang buntis ka? Bakit hindi mo sinabi sa akin? Masuyo niyang tanong dito. Hindi niya gustong isipin nito na sinisisi niya ang asawa sa muntik pagkawala ng batang nasa sinapupunan nito. It was supposed to be a surprise on your birthday. Yumuko ito at iniiwas ang tingin sa kanya. Siya naman ay napupuno ng galak ang dibdib dahil sa plano ng asawa na surpresahin siya. Oh sweetheart, 2 linggo pa mula ngayon ang birthday ko. Dadalhin mo sa sinapupunan mo ang anak natin na ikaw lang ang nakakaalam? I appreciate the effort to surprise me. Pero gusto kong karamay mo ako sa lahat ng pagdadaanan mo sa pagbubuntis mo.
Hindi ko alam kung ano ang ireregalo ko sa'yo. Lagi na lang ikaw ang nagbibigay sa akin kaya gusto kong isurprise ka. At tila bata naman na wika nito. Thank you for the advance birthday gift, sweetheart. I thought of taking vacation leave so we can spend our honeymoon. Pumayag na si Dad. We'll celebrate on my birthday. Sa ngayon ay magpapahinga ka muna at magpapalakas sa bahay. Pinag-uusapan pa lang namin kanina ni Joaquin na bigyan niyo kami ng lalaking apo. Nakangiti ring wika ng ama nito na nakatayo sa may paanan ng hospital bed ni Allison. What if it's another princess in the family? Tanong naman ni Elena sa asawa. Then, she'll be lovely as our Alexa. Kibit-balikat na sagot naman ito sa asawa. Nagtawanan silang lahat dahil hindi nito magawang kontrahin ang asawa. Narinig mo ang sabi ng doktor? Complete rest ang kailangan mo. Babala naman ni Elena sa anak. Iwan mo na lang sa mga katulong ang pagluluto at kung ano-anong gawain sa kusina, okay? Hindi biro ang mawala ng anak kahit sabihing dugo pa lang naman yan. You were crying as I was. Wika naman ni Allison parang si Mami pa ang makukunan. Kanina kong mag-hysterical eh. She had been there, anak. Sagot naman ni Lucas kay Allison. Minsan na nakunan ang mami mo. She was 5 months pregnant when she accidentally sleep. Katulad mo ay masilan din ang pagbubuntis niya noon. Bakit hindi namin alam yun? Oh, your brother knows it. Kung hindi nakunan ang mami mo ay pangalawa ka sana sa prinsesa ko. What's her name again? Bakit hindi natin siya dinadalaw? We were in Malaysia at the time. Hindi na namin siya inuwi dito dahil sa marami pang proseso. But we visit her from time to time when we visit your Uncle Daniel. Kasama siya sa puntod ng Lolo Frederick ninyo doon. Her name was Giuliani. Mapait na wika naman ang ina ni Allison. We named her after your lolo. Pero hindi kami nagkaroon ng pagkakataon na maipakilala sa isa't isa dahil hindi na namin siya naiuwi dito. Oh, Mommy, I'm so sorry. It's okay. Dala ko pa rin naman sa puso ko ang pagmamahal ko sa kapatid mo. Dinadala ko siya ng 5 buwan sa sinapupunan ko. Hindi na siya mawawala sa puso ko. I like the name Giuliani. Pwede ko bang ipagamit sa baby namin kapag babae ang ipinanganak ko? Marahang tumango naman sa Elena saka lumapit sa anak at niyakap ito. Pag-isipan niyo na rin kung anong ipapangalan kapag lalaki ang susunod kong apo. Sana may makaisip rin na ipangalan naman sa akin. Tila may himig pagtatampo na wika naman ni Lucas sa anak. Huwag ka na magselo sa papa mo, Lucas. Nakatawang wika naman ang asawa nito bago ito bumaling kay Allison. Pwede ka na bang lumabas ngayon? Magpapahanda ako sa bahay mamayang gabi para i-celebrate ang magandang balitang ito. Buwan lang ang pagitan ng panganganak ninyo ni Ara. I'm so happy for you and your brother. Masarap makita na may mga bata ulit nagugulo sa bahay namin ng daddy mo. Thank you, Mommy. Ang sabi ng doktor ay hihintayin lang ang discharge paper ko. Ngayon para makauwi na rin tayo. Makalipas ang 1 oras ng paghihintay, ay ibinigay na rin ang release paper ni Allison. Si Joaquin na ang naghatid sa asawa pabalik sa bahay ng mga magulang nito. Masayang-masaya naman ang anak na si Alexa nang malaman na magkakaroon na ito ng bagong kapatid. I want a baby sister, Mommy. Baling nito na ikinakamot naman ang ulo ni Joaquin. While your dad and grandpa wants a baby brother. Bulong naman ni Allison sa anak. Let us see who among you will win. Of course I will win. Buong kumpiyansa namang sagot ng bata na tinawanan nilang lahat. Mabilis namang nalaman ng buong pamilya ang pagdadalang tao ni Allison at napuno ng mga bisita ang hardin. At dahil si Anyang sinunod na ikinasal sa asawa nito ngayon na si Axel, naging tampulan ng tukso ang dalawa. Baka gusto niyo nang unahan si Nathan at Marga, Anya? Seryosong tanong naman na Ezekiel sa anak. Agad namang pinamulahan ng mukha si Anya. Ako na naman ang nakita niyo. Sa susunod na celebration ng pamilya, a-absent muna talaga ako.
Naiinis na wika nito. Bakit nga ba wala pang laman yan? Tanong naman ni Allison kay Marga. Baka masyado kayong nagpapakasubsob sa trabaho niyan. Hindi nyo na nahaharap ang isa't isa. Paalala naman ni Elena. Mas masarap ang makitang lumalaki rin ang pamilya nyo, kasabay ng mga tagumpay nyo sa negosyo. Si Marga ang pagsabihan nyo, auntie. Hinaing naman ni Nathan. Minsan kailangan ko pang sunduin sa opisina niya para umuwi sa dami ng tinatanggap na project. Naku, nagsusumbong na ang asawa mo, Marga. Biro naman ni James. Sige ka, sa susunod sa ibang babae na yan magsusumbong. Isang irap naman ang pinakawalan ni Marga na tinawanan nilang lahat. Would you do that to me? Mataray nitong tanong naman kay Nathan na agad lumapit sa asawa. Huwag ka maniniwala sa mga yan, love. Depensa naman ni Nathan. Hindi naman tayo nagmamandali. Si Anya ang dapat maghabol dahil mas matanda naman siya sa'yo. Pambubos ka naman ito sa kapatid. Ang tanong, naisuko na ba ang bataan? Marunong ba sa martial arts yun? Tudyo naman ni James na lalong ikinainis ni Anya. Where's Axel, by the way? Nasaan nga pala ang asawa mo, Anya? Tanong naman ng mami Hana nito. Baka nasa ibang bahay na yun, ma. Sagot naman ni Nathan. Nasa kandungan ng iba? Nagtawanan silang muli pero nanatiling seryoso naman si Anya. Tigilan nyo na nga ang pangiinis kay Anya. Baka magkapikunan pa kayo. At hindi magandang biro ang pangangaliwa ng asawa. Wala sa pamilya natin ang nagloloko. Saway naman ni Elena sa kanila. 8:00 na mag-alisan ang mga bisita nila dahil kailangang magpahinga ng maaga ni Allison. Pagdating sa silid ay kaagad siyang niyakap ng asawa at hinaplos ang tiyan nito. Huwag mong pahihirapan ang mami mo, ha? Kinausap nito ang anak. Thank you for the advance gift. Alam mo talaga yan ang wish ko. Nakangiti namang si Joaquin kay Allison. I always want to make you happy. Napakaraming mo ng sakripisyo. It's time to harvest all your sacrifice for us. Bakit ba lagi mong iniisip yun? Sapat na sa akin na mahal mo ako at ang mga anak natin. Habang buhay, Joaquin, mamahalin kita at ang mga anak natin hanggang ako ay nabubuhay. Ganyan ba talaga ka-emotional ang mga buntis? Hinapit niya na mahigpit si Allison at masidhing hinalikan. I love you, my wife, faithfully and endlessly.